political process, not a judicial one. Ulit. Impeachment is a political Yes. process, not a judicial one. Ang problema, Jinggoy, Senator Jinggoy, ginagawa nila judicial. Napaka-judgmental na mga kasama mong mga politiko. Diretsahin mo na. Hinuhusgahan na agad si BP Sara. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many Ginaya mo naman ng Iglesia ni Cristo ng statement. Ang dami ring mga politiko sip-sip sa sa Iglesia ni Cristo, no? But anyway. Alam naman natin napakalakas ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga naman talagang ninervyos itong kamera. Sa katunayan, merong bali-balita, nahihirapan sila kumuha ng numero para magsisignature, para pipirma. Kasi kailangan nila ng 106 na pirma para diretso, mapabilis, papunta sa Senado. Ganyan po ang kalakaran niyan. Pero, alam mo, bago natin pag-usapan tong kay Jinggoy, ito po yung sinasabi ko na marami na pong umuugong na balita na una, hindi na ito matutuloy itong impeachment na ito. Kasi una, yung mga senyales, nagsalita ang INC. At alam natin, naging marespeto itong mga congressman dito sa sinabi ng INC na magrarally sila dahil ayaw nila yung impeachment. Napakaliwanag po nito. After nung statement na yon, nagpatawag na ng meeting sa Malacanang. Nagpunta 200 plus na congressmen diyan sa Malacanang mismo, sa palasyo. At ang umuugong, ayaw magsipirma ng mga kongresista. Dahil nga naman, mapapasama ang kanilang diretsahin na po natin. This is a political suicide. Matagal na po nating sinasabi, si BP Sara at si BBM ay uniteam pa. Binabanggit ko po sa aking channel, doon sa matagal na nanonood ng live ko, it's a death sentence ang kalabanin ng Duterte. Dahil alam natin na malakas pa rin ang Duterte. Pero yan pa rin ang ginawa. At ngayon, eto na. Eto na po, doon sa pirmahan. Wala na pong urungan to, magkakaalaman. Hindi na pwedeng makatamba ka and at the same time, Sara Duterte ka. Hindi na po. Kasi pag pinirmahan mo yan, ibig sabihin, ayaw mo si Duterte. Tama yung sinasabi ni Jinggoy. This is a political issue. Not a judicial issue. Kaya nga naman, yan ang balita na mag-aalatore na tong mga to. Anong alatore? Di ba? Yung sinasabi na naalala nyo yung sumugod sila sa KOJC at naghukay sila doon. Naghahanap na sila ng exit na paraan para hindi sila kahiya-hiya. Kasi may hukay doon. Tapos hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy. Di ba? So naghahanap na sila ng issue. Kaya nga ang nababalitaan that time na talaga magdadampot sila ng mga vloggers, ng mga media ron. Paiikutin nila na kaya hindi nila mahuli dahil kasalanan ng media. Ganyan na po ang usapin nun. Ganyan na po ang nakakarating sa aming balita. Bakit? Para isalba ang kanilang kahihiyan. Ito na po ang katatapusan niyan. Magsasalba na po sila ng kahihiyan. Bakit? Kasi hindi ito magsusurvive. Una, sa Senado pa lang alam mo sasablay. Pangalawa, natakot sila sa INC. Pangatlo, maraming ayaw pumirma na kongresista. So, paano nila isasalba ang kanilang kahihiyan? Sasabihin nila, malamang-lamang kulang na sa oras. Sasabihin nila, ayaw pumirma ng kongresista kasi gusto muna nilang makita yung laman ng impeachment. Pero pagka hindi sila pumirma, ibig sabihin, tatalakayin pa sa Kongreso. Pag tinalakay sa Kongreso, hindi naaabot. So ang anong excuse nila? Para hindi sila nakakahiya na hindi magtutuloy yung impeachment, na hindi magmumukhang tanga. Diretsahin na natin na hindi magmumukhang tanga si Martin, si BBM at ang Quadcom.
Ano yun? Kulang na sa oras. Tingnan nyo po yan ang magiging exit route nila. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Yan na po ang kumakalat sa mga group chat ng mga reliable sources. Okay? So, paano? Sige nga, paano nila tatakasan? Yang nakakahiya na yung impeachment sila. Pagkatapos, andyan ang impeachment, hindi naman pala nila kaya. Naramdaman nila ang lakas ng puwersa ng Duterte. Kaya tayo ay magdiwang at tayo ay patuloy na mag-ingay dito sa social media. Pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Yun, nag-English si Jinggoy. Alam mo, sa dami mo nang sinabi dyan sa Senado, parang dito lang ako, eto lang ang nagustuhan ko sa sinabi ni Jinggoy. Sa dami-dami ng pinagagawa niya dyan, ayaw pa niyang palabas yung drug test. But anyway, yung issue ng drug test, 'di ba? Naalala nyo, no? Hinarangan niya 'yon, no? Pero hindi natin nagustuhan 'yon at maraming hindi nakagusto noon. Bagamat maraming hindi nakagusto noon, eto ngayon tama naman siya. Sa tingin ko pag tama palakpakan. Yung dati talagang mali, sablay talaga si Jinggoy doon. Dito tama siya. Yung impeachment na yan, i-divide lang tayo. Pero sa katunayan, Jinggoy, divided na tayo. Divided na tayo. Alam mo, eto sa kapanghalatan, kahit anuman ang reliyon nyo, eto ang paniwala. Yung nagdi-divide ng tao, galing sa dyablo yan. Damonyo. Hinahati ang bansa. Bakit? Sa kanilang agenda, sa kanilang political na pangarap. Ayan po yan. Kaya, tama ka dyan, Jinggoy, no? And, alam mo, nakakatuwa rito. Antahin natin. Ako kung ako tatanungin nyo, gusto ko matuloy yung impeachment. Bakit? Once and for all, matapos na ito. Dahil alam ko, hindi naman sila magtatagumpay. Magmumukha silang tanga talaga. Magmumukha silang tanga dyan. Kaya gusto ko matuloy. Tapos pag natuloy yan, 1 taon, 2 taon, hindi na pwede i-try ulit si BP Sara for impeachment. Ayan, tapos 2028 election na. 'Di ba? So sablay. Pero sa isang banda, ito yung napakaganda. Ang sarap nito, kain tayong popcorn habang inaantay natin na magpalusot, na mag-alatore itong mga kamera, itong Quadcom, ito si Martin, ito si BBM, kung anong palusot nila, bakit hindi nila matuloy-tuloy yung impeachment? Di ba? Ang sarap nun. Sabay-sabay tayong tatawa. Di ba? Biglang inurong, isipin mo, nakipagkuntsaba ka na sa mga NPA komunista, di umano. May di umano, nakipagkuntsaba ka na, sablay ka pa, hindi pa rin nyo maituloy-tuloy. Ang laki na ng inubos nyo sa kakaayuda. Ayaw pa rin sa'yo ng tao. Kakahiya yun. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas na mga lider ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yon.